Oh, balik na naman tayo. Nasa part 3 tayo. Ito yung huling ginawa natin. Yung mag-i-insert na tayo ng data, post, content, tapos yung date. Tapos yung query natin, insert into post, yung table natin, values, yung lahat ng mga entities natin, means attributes, yung ID, title. So why I leave ID empty? Because it's auto increment. So empty lang yan. Dito sa date is date, dito sa title is title, content is content. Bakit nasa loob to ng single quotation? Kasi string to eh. Dito kami na boolean or integer, kaya nasa loob ng single quotation, nasa string. So itong query na to is equal to query, tapos gumawa na naman ako ng bagong variable, tapos nag-declare ako ng function ng MySQLi query to con. What is con? Yung con galing dito yan sa require once natin na galing din sa connection.php, which is yung connection.php natin. Ito yung con, diba? So if result is equal to true, may ganito yan possibly, pero pwede na rin hindi mo lagyan, pupunta siya sa index. Tapos pag merong mali sa ano natin, mag-a-alert siya. Alert siya. Ano ba yan? Failed to post to blind. Okay, save. Tapos refresh natin to. Title is Guwapo Ako. Grabe. Dingo. Submit. Eka. Kung sasubmit natin, may mangyayari ba? Hindi. Bakit? Kasi wala pa kasing laman tong action natin kung saan mapupunta tong mga data sa loob ng form na to. So ang mga data na to mapupunta sa post. Ito post underscore parse.php. Save natin. Huwag na natin itong i-refresh. Okay na yata yan. Submit. Walang nangyari. Refresh yata to. Okay. Wapo ako dahil sabi ni mama. Submit. Ayan. So nag-success siya kasi pumunta sa index.php. So ang tanong dito is, bakit pumangit tong index.php natin? Okay lang, wag mong panic. So index.php, dahil dito yan, tanggalin na natin yan. Punta tayo sa post, kopyahin na lang natin tong direct to bootstrap link natin. Ano ba yung pinost ko? Kopyahin natin yan, paste, tapos ito. Okay, so since na-post na ba yun? So check natin, diba? Kailangan naman sabihin kung wala akong ebidensya eh. So blog post, ayan, may laman na. Guwapo ako dahil sabi ni mama. Mali yata yung paggagawa ko, pero okay na yan. Mali yung sentence structure, hindi yung ginawa kong program, diba? So dito sa index gagawa tayo ng PHP. Ayan. Tapos i-require natin once we connection PHP. Bakit natin siya nire-require dito? Kasi mag-query tayo dito. Query is equal to select all from post. Yan, dali lang, diba? Tapos result is equal to if MySQLi query con, yung alam nyo na yung con galing dito yan, so na-require natin na connection.php. Tapos query natin
Ito yung kaibahan ng MySQLi at MySQL query, kasi patay na yung MySQL eh. Yung standard MySQLi na, yung ibang na nga ay nagpipiliyo. So in MySQL query, it expects two parameter. First is the connection, second is the query. So if result is true, while stroke, magwa-while loop tayo dito. While data is equal to MySQLi fetch associative sa result natin is try natin mag-output ng data ID. So titingnan natin kung tama ba yung lalabas ba yung ID. Ayun, lumabas yung ID 1. Bakit 1? Isa pa lang yung data natin eh, diba? Tapos ID lang yung pinalabas ko. So alright, so gagawin ko, gagawa ako ng bagong division dito. So wag niyo i-mind yung design, ginagawa ko lang yan para more presentable naman. Tapos dito puputulin ko yung PHP, gagawa na naman ako ng bagong PHP. I open the PHP para naman dito, para sa dito. So here, yung title ko gagawin kong H4, pwede na rin H2. Dito lalabas data title. Tapos dito naman data content. Pero meron pa yung isa, data, yung date natin. Kaya natin i-output yun. Echo, kaya natin echo yung dalawa. Date. Ito rin. Refresh natin. Ayan, lumabas na. Oh, ayan. So, lagyan natin siya ng style like font size. Then, px lang yata kasi date lang eh. Palilatin na natin. Ayan, oh, may date na tayo. Title, tapos ito yung content. Diba? Ang ganda. Dito, tapos font size naman yan, then px. Refresh natin. Oh, ayan. Magaling naman natin to. Refresh. O ayan, tapos pag maglalagay pa tayo dito like database and then dbms2 dbms and submit. Ayan, sa baba. So ang gagawin natin, lalagyan natin dito ng edit at delete, diba? Edit at delete. Hindi nyo ako masyadong naririnig, sabihin nyo lang, bilhan nyo ako ng microphone. Mura na yun sa CDRT. Edit. Tapos dito naman delete. Tingnan ko yung structure, medyo okay ba? Sige, lagyan ko na lang ng bootstrap class to. Yung edit is btn dot info na lang. Tapos yung delete is btn dot change red at blue. Push natin. Oh, ayun, medyo gumanda na. So pag pininit ng delete, ma-delete. So unahin muna natin itong delete.
delete, lumapit ka, delete the php /id dot echo data id. Refresh natin to. Ayun, object not found kasi hindi pa tayo gumagawa ng delete.php ito. Pero yung bakit ginawa ko to, tinetest ko lang kung lalabas yung ID na i-delete natin, tapos lumabas naman. So ayun, gagawa na lang tayo ng delete.php. So kunin natin to, tawag ito na lang post, hihiramin ko muna sa post. Tapos dito wala na to, direct ganito na lang. Ano to? So ang gagawin natin is id is equal to, di ba kanina get yung ginamit natin, dito naman ay post. Ngayon naman ang gagamitin natin is get. Bakit hindi ito nagkukulay? Teka lang mga pare. Tama naman yung name. Check na lang natin to. Refresh, delete. Oh, ayan. Diba? Kasi pag nasa URL yung data na kukunin natin, ang gagamitin natin function is $_get. Pero pag pinasa natin to na hindi sa URL, pinasa natin to through data from one file to another file, yung PHP file natin from like post PHP to delete parse PHP or post parse PHP, yung hindi nakikita ng URL, post yung gagamitin natin. So bakit lumabas tong one dito? Kasi kinuha ko to ID, kinuha ko yung value ng ID, yung get ID, ito yung ID na to. Pero pag sinabi ko namang get Morse, walang lalabas yan kasi wala namang Morse dito. Oh, tingnan nyo, wala. Pero pag nilagyan ko yan ng Morse, dito Morse, spell ko 1, 2, 3, may lalabas yan 1, 2, 3. So merong Morse. Pero for now, for the sake of learning, get lang kasi ito lang kukunin nating ID. So ang gagawin natin, require once naman natin to, yung connection.php, tapos gagawa naman tayo ng query delete from post where ID. Tapos stro punta tayo sa application index.php. Pero pag nagkamali naman tayo, nag-echo tayo save natin yan. Refresh natin to. Oh, nawala na yung isa, na-delete na. Tapos delete natin to ulit. Oh, wala na, ubos na. Tapos gumagawa tayo ng post. Bago ako, sabi ni Ermax. O yun, meron na. So ang sa susunod na gagawin natin is yung edit at update. So balik. See you in part 4.